Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang Suriin Natin at sana po makasama namin kayo sa may kalahating oras ng gagawin nating pag-aaral at pagsusuri at tulad po ng dati. Kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Sulano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Sa gagawin nating pagtalakay ngayon, Ka Gerson, at ito ang ating ipaglilingkod sa ating mga taga-subaybay, aalamin natin yung itinatanong ng iba sa atin. Opo. Bilang mga Iglesia ni Cristo, bakit daw hindi tayo katulad ng ibang mga relihiyong umano'y Kristiyano na naniniwala sa tinatawag na Holy Trinity? Ano ba ang tamang paniniwala ukol sa Diyos? May tatlong persona ba talaga ang Diyos o wala? Nais po nating ipagpauna po sa ating mga taga-subaybay na ang paniniwala po natin tungkol sa Diyos ay nakasalig sa Biblia. Sapagkat kailanman po na ang paniniwala tungkol sa Diyos ay hindi po nakasalig sa Biblia, ito po ay hindi tunay o maling paniniwala po. At yun ang dapat na matiyak natin. Ang paniniwala natin, yung tunay at tama. Opo. Huwag yung mali, di ba? Kasi sayang kapag ang ginawang paglilingkod ng tao nakasalig sa maling batayan, maling aral, hindi tunay, masasayang lang ang gayon. Kaya, para matiyak nating tama, tunay, kailangan Biblia ang ating sangguniin at yan ang ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. Ilan ba ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia? Pakinggan po ninyo sa awit 86 at ang talata po ay 10, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagila-gilalas na bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Ang tanong po natin ay ilan ang tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia? Maliwanag po ang sagot sa atin ng Biblia. Ang sabi po, ikaw na mag-isa ang Diyos. At yun ang tanggapin natin. Napakalinaw di ba? Napahayag ng Biblia. Ngayon, siguro kapatid na Gerson, wala nang higit sa lahat na makapagpapakilala ng kanyang sarili, kundi ang ating Panginoon Diyos. Diba? Kaya mabuti, tanungin mismo natin sa kanyang mga pahayag na nakasulat sa Biblia. Ayon sa Panginoon Diyos mismo, ilan at sinong tunay na Diyos? Pakinggan po natin sa Isaias 44:8, ganito po ang nakasulat. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo noong una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Ang binasa po natin ay pahayag mismo ng Panginoong Diyos. Ang sabi po niya, may Diyos baga liban sa akin, ako'y walang nakikilalang iba. Sa makatwid, talagang iisa lamang po ang tunay na Diyos. Siya po mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili. Paano kaya kung ang tao ay may kilalanin pang iba? Samantalang napakaliwanag na ng pahayag ng Diyos, di ba? Opo. Ako'y walang nakikilalang iba. Paano kung meron pa rin kilalaning iba ang tao, kapatid na Gerson? Pakinggan po natin ang pahayag po sa atin sa Oseas 13:4. Gayon may ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto, at wala kang makikilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Napakaliwanag po ng pagtuturo ng ating Panginoon Diyos mismo. Ang sabi po niya, wala kang makikilalang Diyos, kundi ako, liban sa akin ay walang tagapagligtas. Kaya mali at masama na meron pa tayong kilalaning iba.
Opo. Kaya nga nagpakilala ng Panginoon Diyos sa ganang kanyang sarili, di ba? Opo. Walang iba liban sa akin. Opo. At ang sabi pa niya, wala kang makikilalang ibang Diyos. Opo. Madaling salita, dapat po, iisa lamang ang kilalanin nating tunay na Diyos. Walang iba po, kundi ang Ama po na nasa langit. Kaya, mali po at salungat sa katotohanang nakasulat sa Biblia, yung paniniwalang ang Diyos daw ay meron pang tatlong persona. Kasi nga, napakaliwanag po ng pahayag ng ating Panginoon Diyos, siya lamang ang iisang tunay na Diyos. Ano pa ang sinasalungat ng pagtuturong ang Diyos ay may tatlong persona? Pakinggan po natin ang pahayag po mismo ng ating Panginoong Diyos sa Isaias 46, ang talatay 9. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Ang binasa po natin, pahayag mismo ng Ama. Ang sabi po niya, ako'y Diyos, walang iba liban sa akin, ako'y Diyos, walang gaya ko. Kaya po, maling-mali na sabihin bukod sa Ama, mayroon pang Diyos Anak o Diyos Espiritu. Sapagkat maliwanag po ang sabi niya, ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ano pang talata ang nagpapatunay na talagang sa pagpapakilala mismo ng ating Panginoon Diyos, wala nang iba pang Diyos maliban sa Kanya? Pakinggan naman po natin itong nakasulat sa Deuteronomio 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Muli po pinatunayan ng ating Panginoong Diyos na wala na pong iba pa na Diyos maliban po sa Kanya. Ang sabi po niya, ako'y Diyos at walang Diyos sa akin. Sa makatwid, ako nga at walang Diyos sa akin. Sana yan ang tanggapin po at sundin natin. Sampalatayanan po natin. At hindi lamang po yan. Meron pang talata, kapatid na Gerson, di ba? Nagpapatunay na talagang itinuro ng Panginoon Diyos na nag-iisa lamang siya. Pansinin naman po natin ang nakasulat sa Isaias 45 at ang talatay 21. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niya ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Sana napansin po ito ng ating mga taga-subaybay. Paulit-ulit po na sinabi ng Panginoon Diyos, walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos, at ang sabi niya, inulit niya, walang iba liban sa akin. Kaya talagang salungat sa pagtuturo ng Biblia yung tungkol sa tatlong persona. Salungat sa pagtuturo mismo ng ating Panginoon Diyos. Yun yung termino lamang niya na isang ganap na Diyos. Opo. Kaya talagang iisa lamang po ang tunay na Diyos at mali po ang paniniwala sa tinatawag na Trinidad o Holy Trinity o yung tinatawag na tatlong persona. Opo. Patuloy nating ipaglingkod sa ating mga taga-subaybay. Sino ang isang tunay na Diyos na ipinakilala sa matandang tipan? Pakinggan po natin sa Isaias 45:5 hanggang 6. Ganito po ang pahayag sa atin. Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Sana napansin po ninyo mga mahal naming taga-subaybay, ang pahayag na ito ng Diyos mismo. Ang sabi niya, ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Kaya kung tatanggapin po natin na ang Anak at Espiritu Santo ay Diyos din, dapat po mabasa natin na sila yung tinutukoy na Yahweh. Yun nga ang alamin natin. Kasi sabi ng iba, hindi kaya yung binabanggit
na Yahweh. Yun ang ipinakikilala ng iba na Trinidad. Ay, basahin po natin. Sa Isaiah 63, ang talata po ay 16, ganito po ang ating mababasa. Kung walang nagawa sa amin si Jacob at ninunong Abraham, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Sana napansin po ng ating mga tagapakinig kung sino po yung tinutukoy na Yahweh. Ang sabi po sa binasa natin, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa, amang aasahan. Sa mga tweet, ang tinutukoy po na Yahweh ay ang Ama. Siya po ang iisang tunay na Diyos. Hindi yung tinatawag na Trinidad o Hindi tatlong po. persona, di ba? Hindi naman binanggit diyan ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Hindi Opo. po. Kundi ang Yahweh na tinutukoy ay ang Ama. Ngayon, sabi ni iba ganito, kapatid na Gerson, talaga naman anya na ang Diyos ay ang Ama sa langit. Pero ang anak naman anya, ang Diyos sa lupa. Tama ba ang paniniwalang yon, kapatid na Gerson? Ayon ba sa Biblia yon? Pakinggan po ninyo sa Deuteronomio 4:35 at 39. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Talastasin mo nga sa araw na ito at isa puso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. Napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Una, ang sabi po, ang Panginoon ay siyang Diyos, wala nang iba liban sa Kanya. Ikalawa, ang sabi po ng Biblia, siya ang Panginoong Diyos sa itaas sa langit, sa ibaba sa lupa, at wala nang iba pa. Kaya mali yung sinasabi nila na ang Ama, ang Diyos sa langit, at ang anak naman daw, ang Diyos sa lupa. Hindi ho ganun ang itinuturo ng Biblia, kundi ang nag-iisang tunay na Diyos po, ang siyang Diyos sa langit at sa lupa, at wala na pong iba. Ang alamin naman natin ngayon, anong isa sa katangian ng tunay na Diyos, kapatid na Gerson? Pakinggan po natin sa Malakyas po 2 at ang talata ay 10. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin. Kaya ang isa po sa ikakikilala kung sino ang tunay na Diyos, siya po ay manlalalang. Ang tanong, tama ba yung sinasabi ng iba na meron pang kamanlalalang o meron pang kasamang lumikha ang ating Panginoon Diyos sa sanlibutan, sa mundo? Pakinggan po natin sa Isaiah 44, ang talata naman ay 24. Akong si Yahweh na iyong tagapagligtas, ang lumikha sa iyo. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. Ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Malinaw po ang pahayag mismo ng Panginoon Diyos. Ang sabi niya, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Kaya wala siyang kamanlalalang, di ba? Wala po. Wala ring kasama ang Panginoon Diyos sa paglikha. Napakaliwanag ng pahayag, di ba? Opo. Siya lamang mag-isa ang lumikha at nagladlad paa niya ng sanlibutan, di ba? Ngayon, maliban dyan, kapatid na Gerson, ano pa katunayan na talagang ang ating Panginoon Diyos ay nag-iisa lamang ng lalangin, ang daigdig o ang sanlibutan? Pakinggan naman po natin sa Isaiah 44, ang talata ay 24. Ito nga ang sinasabi ng Panginoon na iyong manunubos, na siyang may gawa sa iyo sa sinapupunan ng ina. Ako ang Panginoon na may gawa ng lahat. Akong mag-isa ang nagladlad ng mga langit
at nagpatatag ng lupa nang walang katulong. Dito po lalo pong pinatibay na wala po talagang kamanlalalang ang Diyos. Dahil ayon po sa ating binasa, sabi niya mismo, akong Panginoon na may gawa ng lahat, akong mag-isa ang nagladlad ng langit at nagpatatag ng lupa nang walang katulong. Napakaliliwanag ng mga katotohanan yan na dapat na tanggapin at sampalatayanan ng ating mga taga-subaybay. Okay. Pero ang sinasabi ng iba, ang binasa daw natin ay pawang mga nasa matandang tipan. Opo. At noon anya, talagang ang Ama lang ang Diyos. Ngunit ngayon anya, dapat na rin kilalaning din Diyos ang anak. Tama ba ang sinasabi nilang yon? Pakinggan po ninyo sa Isaias 43, 10 at 13, ganito po ang nakasulat. Israel, ikaw ang saksi ko. Hinirang kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni mayroon pa mang iba na darating. Ako ang Diyos, sa mulat mula pa, ang nasa kamay ko'y hindi makukuha ng sinuman at walang makahahadlang sa aking ginagawa. Napakaliwanag po ng pahayag mismo ng ating Panginoon Diyos. Sana napansin po ninyo ang sabi niya, walang ibang Diyos na una sa akin, ni mayroon pa mang iba na darating. Kaya noon pa man din, panahon pa ng matandang tipan, tiniyak na ng ating Panginoon Diyos na siya lamang ang iisang tunay na Diyos at wala nang iba pang darating. Kaya maging sa panahon natin ngayon o sa panahong Kristiyano, naninindigan tayo sa katotohanang iisa lamang ang tunay na Diyos. Kasi ipinahayag na yan ng ating Panginoon Diyos noon pa man. Ngayon, ang alamin natin, sa pagtuturo mismo ng ating Panginoong Hesukristo, ilan at sino ang tunay na Diyos? Pakinggan po natin sa 1:17, 1 at 3, ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Ang binasa po natin ay pahayag po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang tagpo na siya'y nananalangin sa Diyos. Ang sabi po niya sa Ama o sa ating Panginoon Diyos, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na ikaw at ako, di ba? Hindi niya rin sinabing tayo. Opo. Hindi niya rin sinabing sila o Opo. kaya kami. Kundi pang-isahan talagang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos. Ang tinutukoy niya ang Ama na nasa langit. Ang Panginoong Hesukristo naman sinugo, ang nagsugo ang Ama. Ang isinugo ang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na Diyos ay ang ipinakilala ng anak. Opo. Walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Baka naman nang dumating ang panahon na magturo ang mga apostole, nadagdagan na yung Diyos na kanilang ipinakilala, kapatid na Jason. Pakinggan po natin, ang babasahin ko po sa inyo ay pahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8 at ang talata ay 6. Iisa lamang talaga ang Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat, at iisa lamang ang Panginoon, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya tayo nilalang at dahil sa Kanya, kaya tayo nabubuhay. Dahil sa ang mga apostol po ay natuto sa ating Panginoong Jesucristo, kaya ang itinugo po nilang Diyos, kung ano o kung sino ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ni Apostol Pablo, iisa lamang talaga ang Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang mga katotohanan ito.
Kaya ang Iglesia ni Cristo rin po na naglilingkod sa inyo, naninindigan na iisa lamang po ang tunay na Diyos, ang Ama po na nasa langit. Hindi po kami naniniwala sa tinatawag na tatlong persona kasi po wala po sa Biblia niyan at salungat pa po sa itinuturo ng Biblia o ng banal na kasulatan. Dapat po nating maunawaan na ang tunay na relihiyon po tunay na Diyos ang kinikilala at sinasampalatayanan. At para matyak nga po natin na tunay na relihiyon ang ating kinaliban, ang iisang tunay na Diyos ba ang kinikilala, sinasamba at pinaglilingkuran. Kaya po patuloy kaming nag-aanyaya sa inyong lahat. Kung meron pa kayong mga dapat na itanong, maunawaan, gustong malaman tungkol po sa iglesia, maaari po kayong lumapit sa pinakamalapit na dako ng gawain o gusaling sambahan sa inyong lugar. May mga ministro at manggagawa po ng ebanghelyo na nakahandang sumagot sa inyong mga katanungan. Patuloy din po kayong sumubaybay sa mga religious program ng Iglesia ni Cristo at basahin po ang official magazine namin, ang Pasugo o ang God's Message para po malaman pa ang mga aral na aming sinasampalatayanan. Muli, maraming salamat po. Bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. patuloy po na pinupuri ka po namin Amen. at pinasasalamatan, Ama. Opo. Patuloy na ginagamit mo po ang palatuntunang ito Amen. upang ipahayag ang iyong mga katotohanan. Amen. Maliwanag po sa amin, ikaw ang iisang tunay na Diyos. At sa pagkaunawa nito ay ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Ama, tulungan mo po ang aming mga taga-subaybay na patuloy na nagsusuri ng iyong mga katotohanan. Amen. Sila man po ay tawagin mo sa iyong banal na iglesia, makasama namin sa tunay na paglilingkod sa iyo at sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Jesucristo, patuloy na ipamagitan mo po kami sa Ama Amen. at patuloy na dagdagan ang aming pananampalataya. Amen. Ama namin Diyos, sumasampalataya po kami. Opo. Pinagpala mo ang iyong banal na iglesia, ang pamamahala na inilagay mo po rito, at ang mga sumusubaybay sa palatuntunang ito, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen.